Hi everyone and welcome back sa ating Vlogmas number 2. So for today's topic, as you guys have seen sa thumbnail natin, ay pag-usapan po natin ang paano po ba mag-pack sa carry-on bag. So aware naman po tayong lahat na meron pang limit or weight limit and size limit ang ating carry-ons. Tapos yung ibang airlines ay allowed po ng isang carry-on bag and isang personal item. And yung iba naman pang airlines ay only allowed ng either one personal item or ng one carry-on. So bago po kayo mag-assume na pwede ang carry-on and personal item, i-check po muna ninyo doon sa mismong airline na sasakyan ninyo kung allowed po ba doon sa flight nyo ang carry-on and personal item. Pero ang pinaka-gist lang po nito is pag po ito ay international flight or yung long haul na flights, most likely allowed naman po ang carry-on and personal items na sinasabi. So, ito po sa mga previous natin na videos, parang few months ago, nag-post po tayo nito. Ito kung mga hindi nyo pa po nakikita, ina-specify po natin kung ano-ano ang mga pwedeng ilagay sa loob ng carry-on bags. So, kung may mga questions po kayo about sa medication, sa food, sa electronics, at sa kung ano-ano pa na pwede nyo ilagay sa carry-on bag, panoorin nyo po itong video na ito. Nandito lang po siya sa channel natin. And kung may questions pa po kayo, mag-comment lang po kayo doon or comment po kayo in any other videos. I tried naman po na gawing informative lahat ng videos na meron tayo. In that way, makover po natin ang at least the basics ng flying. So, pag nakita niyo na po yung video na tinutukoy natin and meron pa po kayong questions, stay put lang po para kung if ever man po baka masagot natin dito sa video na ito. Alright? And kung vice versa naman po na nakita niyo muna tong video na to and meron pa po kayong ibang katanungan, just go visit that video and let's chat about it sa comment section down below. When it comes to traveling, syempre, una sa lahat, ipaprioritize natin kung ano po ba ang kailangan natin on board. So, kung magta-travel po kayo at meron naman kayong check-in bag na, doon na po natin ilagay lahat ng gamit na hindi naman natin kakailanganin sa eroplano. More on kung anong ilalagay natin sa maliit na or sa luggage natin ng carry-on ay yung mga more likely na if ever kailanganin natin sa eroplano or if ever may aberya, at least may extra tayong damit na nakalagay doon para kahit hindi na natin buksan or kunin yung check-in bag natin. Kasi minsan may mga aberya na kung kunwari na-delay kayo or re-divert kayo sa ibang lugar na hindi nyo ma-access yung check-in bag nyo, at least meron kayong mga extrang gamit doon sa carry-on bags ninyo. Pag naman sa mga travelers natin na hindi naman nag-check-in bag, kumbaga lahat ng gamit nila nandoon na po sa carry-on na yon, always be mindful about the size or the weight limit, okay? Kasi baka mamaya mas maging aberya pa yon pagdating ng check-in. So tip number 1 on how to pack your carry-on bag is bago nyo lagyan ng gamit yung carry-on bag ninyo, assuming na stroller bag yon or yung dihila or digulong, i-weigh nyo po muna siya na empty. Okay? So, bago nyo lagay yung mga damit nyo, timbangin nyo po muna. So, kung kunwari kalahating kilo yung bigat niya, at least alam nyo na 6.5 kilos na lang ang pwede ninyong ilagay doon sa bag na yon. Kasi iba-iba rin po yung bigat ng bawat bag na meron tayo. Meron kasi iba magagaan talaga at meron naman po yung iba ay mabigat din. So, be mindful na kahit konti lang yung nailagay natin, aware pa rin tayo kung ano po yung weight mismo ng suitcase na empty para hindi tayo mag-over or mag-exceed pagdating natin sa check-in. Tip number 2, siguraduhin po natin ang ilalagay lang natin ay ang essentials. Mailagay po muna natin yung mga essentials like yung medications natin, yung mga electronics natin na kailangan natin on board, yung extra damit natin in case lang na may aberya or just in case na kailangan natin magpalit ng damit, and yung mga sayang cameras natin pag nag-vlog tayo or kung sakali man na kailangan natin na mag-picture-picture, syempre yung mga gears natin doon, ilagay natin doon. And kung kaya nyo, bago nyo ilagay siya sa bag, i-weigh nyo muna. So kung kunwari yung bag natin is kalahating kilo yung bigat niya without anything or empty,
And then make sure na 6.5 or 6 kilos lang yung ilalagay ninyo. So bago nyo ilagay siya sa loob ng carry-on bag, timbangin nyo muna para naman kampante tayo na at least hindi tayo sagad or hindi tayo mag-exceed. Tip number 3, kung tayo naman po yung tipo na magbabakasyon sa Philippines or uuwi at magdadala ng maraming pasalubong, try lang natin na ang ilalagay lang natin sa carry-on is something na sigurado tayong hindi makukuha ng security. So, yung safe po is yung make sure na hindi tayo maglalagay ng masyadong maraming liquids sa bag or powder form sa bag or gels sa bag kasi yun po ay may mga limit or restrictions when it comes to security. So, isasuggest ko po na ilalagay natin sa carry-on bag kung uuwi tayo for vacation at dala-dala niyo po yun. Meron na po tayong check-in bags, punong-puno na po yun, ay yung mga tsokolate, yung mga pagkain. When it comes to security, may ibang mundo yan eh. May ibang rules and regulations ang security. And more on lang naman ang tinitignan nila is yung carry-on bags ninyo. Kasi ang check-in, mas lenient yung rules nila. Kasi pwede kayo magdala ng more than 100 ml, magdala ng maraming bottles of liquids or pabango or gels. Pero pagdating naman po sa carry-on, ay maraming restriction. So, yun po yung isang iingatan din natin na pag naglalagay tayo ng gamit natin sa carry-on is make sure na hindi yung something na alam nating baka ma-confiscate. Okay? Tip number 4, kung pupunta po tayo sa malalamig na lugar, I would suggest na kung meron po tayong coat na gustong isuot or yung mga jackets na gustong isuot pero hindi pa po natin siya masuot sa Manila or sa lugar na mainit kasi nga mainit, pwede rin po natin yung ilagay sa carry-on bag natin. In that way, if ever man po na even sa eroplano, kung sakali man po na super lamig at hindi enough yung kumot or yung blankets na binibigay ng mga crew, ay at least meron din tayong pwedeng ipandagdag sa pang-warmth natin. So, pwede naman tayong tumayo at kunin yung bag natin and ilabas yung jacket natin kung pwede or yung naka-seatbelt sign off na po. Pwede niyo naman kunin yung mga jackets niyo doon at isuot niyo para hindi po kayo masyadong lamigin sa eroplano. O kaya, pwede niyo rin naman pong lagyan yung carry-on bags niyo ng extra scarf or extra small blanket para naman po in case na hindi nga talaga enough yung kumot or yung blanket na meron sila sa airlines, ay meron din po tayong pandagdag warmth. And lastly, tip number 5, since nga po holiday ngayon, ay like what I said in my previous vlog, iwasan po natin na maglagay ng mga regalo na nakarap na sa carry-ons natin. Kasi most likely, pag there's something sa loob ng gift na yon na kailangan buksan or i-search ng security, ay bubuksan po nila yung regalo na yon. So kung surprise po yun sa kasama ninyo or something na ginandahan niyo yung balot, tapos mabubuksan lang din, masasayang lang din. So like what I said, kung meron kayong gifts or meron kayong materials, carry-on bag ninyo na over 100 ml or over the 1 liter bag na allowed ng security, ay ilagay nyo na lang po siya sa check-in bag nyo kung hindi nyo rin naman gagamitin sa loob ng eroplano. Also, you wanna make sure na wala po tayong matutulis or yung mahahaba na tools or yung gunting na more than 6 centimeters or yung knives na more than 6 centimeters, lalo na kung international, talagang no-no ang knives. Then yun, ilagay po natin silang lahat sa check-in bag natin kung gusto po talaga nating dalhin yung mga bagay na katulad nun. If not naman po sa carry-on bag natin, we want to make sure na safe and smooth yung pag-go through natin sa security. So, ang ilalagay lang natin ay yung mga safe items lang din, katulad ng damit, yung mga pagkain na hindi naman siya liquids, tapos yung may mga gadgets tayo or may mga gears tayo when it comes to electronics, and also kung meron man tayo mga sharp objects at hindi naman natin siya kailangan on board, ilagay na lang po natin siya sa check-in bag natin. Alright? So, I do hope na kung nagpapak pa lang po kayo ngayon, i-think over ninyo po kung ano po ba yung talagang importanteng kailangan dalhin and hindi. So, kung meron po kayong check-in bags, ilagay nyo na lang po lahat ng gamit nyo sa check-in bags na hindi nyo naman kailangan sa aeroplano. And yung sa mga carry-ons niyo naman, ilagay niyo po doon yung mga alam niyong safe. Katulad nung kung magre-regalo kayo ng mga damit, kung magre-regalo kayo ng mga tsokolate, and marami naman kayo, so maraming carry-on bags, utilize those po. Make sure it's up to 7 kilos or less para naman po hindi tayo magka-aberya sa check-in. Tapos kung meron naman po kayong any liquid forms or any sharp materials or mga something na hindi fragile, pwede nyo naman po siyang ilagay sa check-in bags ninyo. Alright? So kung meron pa po kayo ibang mga katanungan,
tignan niyo po kung ano po yung airline na sasakyan ninyo. I-search niyo po siya sa Google and lalabas naman po doon kung ano po yung size limits and weight restrictions ng mga check-in and carry-on bags ninyo. Like sa mga previous videos po natin, inisa-isa ko po dyan kung ano po ba or paano po ba natin maintindihan yung mga baggage allowance ng mga airlines. Pangalawa, andito naman po ako to answer questions pero hindi naman po lahat-lahat ng tanong ay meron tayong sagot. So, nire-redirect ko po kayo sa mga tamang lugar or sa tamang website para po i-search or tignan ano specifically yung hinahanap ninyong sagot. Okay? I do hope na itong Vlogmas number 2 ay nakatulong para sa mga tao na nagpapak na, and congrats and good luck sa inyong mga holiday travels. Mag-iingat po kayo lagi. Have a good one. See you on the next video.